Good day mga langga, and it's me again, Sheila Maceda, and welcome to my YouTube channel. At para sa mga hindi pa nakasubscribe sa aking YouTube channel, pwede niyo po akong isubscribe para always po kayong updated every time na mag-upload tayo ng new video. And itong channel na ito ay para sa mga merong mga small business or kahit anong business pa man yan, sa mga nag-nais na maging entrepreneur at magkaroon ng mga sarili nilang negosyo. So welcome kayo dito sa aking channel kasi nag-share ako dito ng aking mga experience sa business and mga ideas. By the way mga langga, ang topic natin for today ay paano natin maparami yung ating mga customers at mapapalagaan sila. So ngayon, before natin simulan yung ating topic, so ayan, papakita ko muna sa inyo yung ating shop. So by the way, yung aking business ay RTW business. So meron tayong Facebook page, so paki-like na lang and follow natin yung Facebook page, Sexy Club Apparel. And ayan mga langga, no? Para naman dagdagan yung ating mga supporter dun sa ating page kasi hindi pa ganun karami yung mga naka-like and follow dun sa ating Facebook page. So ayan, papasilip ko sa inyo yung aking boutique mga langga, and matagal na ako sa business na to, so 18 years na din mga langga. And pasensyahan yun akong maingay kasi tabing kalsada tayo, no? Dito tayo nag-vlog ngayon sa shop ko. So sa palengke kasi to, tabi ng kalsada, and marami talagang dumadaan dito ng mga sasakyan. So ayan, pakita muna natin yung ating shop. Ayan, pakita ko sa inyo, pasilip ko sa inyo. So ayan mga langga. Ayan. So mga sexy na mga damit yung ating mga tinda. So obvious naman kasi yung name ng ating page ay Sexy Club Apparel. Diba? So ayan. And yung stocks natin ay abot pa siya sa labas. No? So abot pa siya sa labas mga langga. And meron pa akong mga stocks doon sa loob. Bukod sa mga damit mga langga, meron din tayong mga accessories na ganyan. Okay, proceed na tayo sa ating topic. So ayan, nagsulat ako dito ng mga sunod-sunod na mga tips. So again, hindi ako expert. Nag-share lang ako dito ng aking experience sa 18 years na yun. No? Para naman, meron din naman kahit paano matutunan yung mga small business owner dyan or yung mga nagbabalak ng negosyo. No? Yan. So number 1, paano nga ba natin padadamihin yung ating customer, paano natin sila mapangalagaan, no? Paano natin sila maging loyal, no? Maging loyal na customer sa atin. So number 1 dyan mga langgaan, huwag kang masungit. Yan. So yan talaga, marami na akong na-encounter na mga tindera or mga nagbi-business na masusungit talaga. So marami na akong na-encounter na ganyan mga langga, especially kapag syempre tayo bumibili din naman tayo sa iba. So lagi ko yung na-encounter na masungit sila, yung hindi ka pa nga nakapili, sasabihin na sa'yo na ano, kukunin mo ba yan, bilhin mo ba yan. So ganun, huwag kang ganun mga langga kasi nafe-feel yan ng iyong mga buyer, nafe-feel yan ng customer mo na yung binibentahan niyo lang sila. And then dapat pag ikaw ay nilapitan ng customer, dapat hindi ka magsusungit kasi nakikita nila yan, yung facial expression natin. So dapat approachable tayo, no? And kapag pumasok sila sa ating store, ipakita naman natin sa kanila yung mabuting pag-uugali, like i-approach sila ng maayos, humiti ka naman, huwag kang nakasimangot, at kapag kami nahanap sila, tulungan mo naman sila kung ano yung product or items na hinahanap nila, no? Kasi karamihan talaga sa mga ganyang mga tindera na hindi siguro
hindi siguro natitrain ng maayos ng mga kanilang mga amo or ng business owner na dapat dapat maging mabait ka sa customer, kasi ang customer, sila yung bida dito sa ating negosyo, sila yung pagsisilbihan natin, no? And hindi naman tayo nagbi-business para sa sarili natin, no? Para ito sa market, para meron tayong masosolve na problem. Diba? Kaya nga tayo nagbi-business kasi problem solver tayo. So, kung ano yung hanap ng mga customer natin, yun yung ibigay natin. So, kaya huwag kayong magsungit pag may lumapit na customer. Tsaka alam niyo mga langgan, naiinis ako kapag sinusungitan ako ng nagbibenta. So, ewan ko sa inyo, pero sa akin, every time na maka-encounter talaga ako ng sales lady or mga nagninegosyo dyan na nagsusungit sa akin, talagang inaano ko na ngumiti ka naman, huwag ganon. Talagang, alam mo yun, nagsasabi talaga may mali doon sa approach niya sa akin. Medyo nakabastos, like medyo padabog, medyo simangot, galit. So, maraming ganyan, no? Kaya hindi ko tinatanggap yung ganon. Kasi syempre, as a business owner, hindi ako ganon eh. No? So, mabait tayo sa mga customer natin. No? Kaya nga tayo tumagal sa negosyo natin. Dahil na rin sa ating pakikisama sa ating mga customer, sa pagtrato sa kanila ng maayos. So, yun lang, huwag maging masungit. So, dapat i-approach natin sila ng maayos para syempre, pag na-feel nila yun, no, babalikan ka nila, matatandaan ka nila. Syempre, kung ano yung pinapakita mo sa kanila at pinapipil, syempre may feedback yan. No? I-share din nila yan sa iba na, may, alam mo ba, ang bait ng tindera dun sa amin. Diba? Maganda pakinggan. Hindi yung, huwag kang bumili dun kasi, paparay ng mga dun, tsaka masungit yung tindera. Diba? So, pangit yung feedback ng customer sa inyo. Hindi na sila uulit bumili. No? So, huwag tayong masungit, huwag tayong mayabang. Huwag tayong magyabang. So, always be humble and pakita mo na maayos ka. No? Maayos ka na bilang negosyante. Ayan. So, tip number 2 natin is dapat meron tayong good customer service or kalidad na serbisyo. So, ano yung ibig sabihin dito? Ibig sabihin ng good customer service is wag lang tayo doon sa dahil lang sa pera. No? Yung nagbi-business ka lang para kumita. Kasi kung yun yung goal mo, pagka yun yung goal mo, hindi ka magtatagal sa negosyo. No? So, dapat ipakita mo sa kanila na may malasakit ka and always ka na ready para i-assist sila at i-address yung mga pangailangan nila. Like ako dito sa aking boutique, especially if may mga occasion, so tinatanong ko talaga sila na, hello ma'am, ganyan, ano pong may tulong ako sa inyo, baka meron akong i-suggest na outfit, ganyan. And thankful naman din ako kasi siguro naniniwala naman din sila sa akin. Tinatanong nila ako na anong maganda suotin, ano yung akma na outfit para sa ganitong occasion, like binyag, kasal, mga ganyan, or summer outfit ba, or any kind of outfit depende sa mga occasion, no? So talagang tinatanong ko sila kasi mas masarap yung nakatulong ka, no, na solusyonan mo yung pangailangan nila, hindi lang yung binibentahan mo sila. Kasi ako, ganun yung feeling ko. Masaya ako kapag na bibigay ko yung pangailangan ng aking mga customer. And thankful kasi naniniwala sila sa akin. And bumabalik talaga sila. Kaya siguro tumagal ako ng 18 years sa ganitong business.
So, ganun, huwag tayo yung benta-benta lang, basta lang makabenta lang. So, dapat may vision ka din na, diba, ano, hindi lang para kumita, kundi mas, diba, mas makapag-servisyo pa tayo sa ating mga customer. And, wag mo silang pilitin na ibenta yung isang product na hindi naman nila yung gusto. Kasi may mga ganun, ito na lang kunin mo, ganyan, ganyan. So, pinipilit mo isang produkto na hindi naman nila gusto. So, and then, ipatry mo sa kanila, pahawak mo sa kanila, especially pag sa damit. Kasi ako sa damit, gusto ko talaga yung pinapasukat ko sa mga customer ko, yung para ma-feel din nila, ma-feel nila yung product, mahawakan yung tela, yung fitting, maganda ba yung fit sa katawan, no? Kasi iba talaga yung nakikita mo lang, no? So, kailangan na fit mo yun, maganda ba, yun, kung nagustuhan nila, and then, mas bibili pa yung customer kapag pinasukan mo. Kasi yung iba, pag bibenta ng damit, yung iba, na-encounter na ako ganyan, tapos magsusukat ako, nakasimangot, parang galit. Tapos pag hindi ko nagustuhan, wala, nasimangot to the max. So, wag kayong ganun, especially kung damit yung binibenta mo. Huwag kayong magalit kapag sinukat, tapos di naman nagustuhan. Tapos hindi nyo na siya i-assist, no? I-dead mo na lang kasi hindi niya kinuha yung sinukat. Malay mo naman baka hindi niya nagustuhan yung fit, or masikip, maiksi ba, or maluwag. So, hindi mo alam yung reason. So, hayaan mong mamili yung customer at magsukat. Ayan. So, ayun. So, good customer service tayo, mga nanggaw. Huwag tayong benta-benta. Next is, pagbigay ng discount. So, give discount. So, sino ba naman ang may ayaw sa discount? So, lahat naman siguro tayo, especially ako, kahit bumili ako, diba, mas gusto pa nga natin minsan may naka-sale, yung mga sale na items, and natutuwa tayo pag binibigyan tayo ng discount. Kasi ganun din ako. Magbigay ka ng discount, pero hindi yung tipong nalulugi ka na or pamigay na siya, no? Hindi. So, magbigay ka lang ng discount. Hindi siya importante kung gaano kalaki or kalaki. Basta, bigay ka ng discount para rin maging happy naman din yung mga customer natin. Kahit ako naman pag bibigyan mo ng discount, babalikan kita. So, diba? So, huwag masyadong sobrang kahaman talaga na to the point na ay, hindi ako pwedeng magbigay ng kasi gusto ko mas malaki yung profit ko. So, pa naman magbigay ka ng 10 pesos, 5 pesos, 10, 20, or 15. So, depende na talaga yung sa inyo na kasi kayo naman nakakaalam sa kapital niyo. So, ayun. So, ako talaga, nagbibigay talaga ako ng discount. Especially kung malangga yung maramihan na yung pinapurchase sa'yo. Marami nang binibili. Like, mga 3 items, 4, kahit 2. Bibigay talaga ako ng discount. Para naman happy yung customer. Uwi silang happy. And then, sure pa tayo na maganda yung product na nabili. Kasi ganun ako eh. No? So, kasi yung mga product ko dito sa tindahan, piling-pili talaga yung malangga. So, pinipili ko talaga yung quality, and then, syempre, maganda yung quality and maganda yung mga design and trendy. So, ganun ako. Hindi ako yung bili-bili na lang. O, pwede na yan, benta na. Hindi ganun. So, lahat ng display ko cute, magaganda, and very catchy sa eyes ng customer. So, kaya happy ako na I know na pag naka-purchase sila dito sa aking shop, matutuwa talaga sila. No, kasi maganda na, may discount pa, and syempre, maganda yung quality ng mga fabric natin. No? Okay, so, yun, bigay ng discount. Next is always smile, and yung magbigay ka ng greetings. Ayan, halimbawa, pagpapasok ng customer, smile ka kaagad. Yan. Hi ma'am, ganyan. Hi ma'am, hi sir, kumusta po? Ayan, good day. Tuloy po sila. So, ganon. Hindi yung may papasok ng customer, na yung mukha mo, yung noo mo nakapunot na. Sa inyo, ganyan. So,
parang, taray. So, wag ganon. So, dapat always tayong nag-i-smile. Always smile, mga langga. Kasi para mas ma-feel ng customer niyo na ano sila, na special sila, no? And very approachable ka. Kasi mafe-feel nila, ay, ang ano naman ng mga, ang ano naman ng tendera dito, babae, napaka-smiling, friendly, o, diba? So, you build connection to your, customer. Smile ka para mag-create ka naman din ng connection. Pinakita mo sa kanila na may care ka din sa kanila. Diba? Kasi you ask question. Diba? And, ayun, always smile. Okay, next is always say thank you. So, syempre, after nilang bumili sa'yo, mag-thank you naman din tayo. Diba? Kasi may iba na bibilhan. Parang utang na loob pa sa bumili. Diba? So, kailangan, thank you, ma'am. Thank you po, sir. Ganyan, balik po sila. Yan. So, dapat gano'n, no? Kasi malaking bagay yan sa mga customer para ma-feel din nila na na grateful ka, no? Grateful ka kasi bumili ka ng product. Dahil bumili sila ng product. So, it's a sign na grateful kang tao sa mga blessings na nare-receive, especially dun sa mga buyer na bumibili sa at bumabalik. No? So, ayan, always say thank you. Huwag niyong kalimutan yan. Malaki man or maliit yung binibili ng mga customer niyo, always kayo sabi ng thank you. Next is create Facebook page. No? Alam naman natin na sa panahon ngayon digital na talaga. So, ito para ito sa mga small entrepreneur na wala pa rin Facebook page. So, ako, ilang years na rin yung Facebook page ko, pero hindi pa naman siya gano'n na nag-grow kasi konti pa lang naman yung followers ko. Kasi, ginawa ko yun para makilala din online and pwede silang umorder din online. No? So, kung meron kang physical store, gumawa ka rin ng online shop or Facebook page. And then, i-share mo yan sa mga customer mo. Share mo sa mga Facebook group para din mas makilala pa yung shop mo. No? So, lalo na sa panahon ngayon, pwede nang magpa-ship naman nationwide and mas magpadali lang yung pagpapadala ng order and then mas mabilisan na rin yung bayad kasi kahit Gcash naman pwede. So, gumawa kayo ng mga social media account like TikTok, Instagram, Facebook page, or mag-content din kayo sa YouTube, mag-reels kayo sa kahit every time na may bibili sa inyo. So, i-share nyo sa kanila, ipaalam nyo na meron tayong Facebook page and pwede silang umorder online, pwede mag-reserve. Siyempre, pag may reservation, dapat maghingi kayo ng safety deposit para iwas bogus naman. And that's it for today's video, mga langga. And I hope na may natutunan kayo dito sa ating topic for today. And sa nanonood ngayon, mga inspiring entrepreneur, so ituloy nyo lang yan. And sana huwag tayong mag-give up sa mga negosyo natin. So, fight lang. And see you sa aking next video, mga langga. So, mag-upload pa ako ng mga video kapag hindi na ako busy. Ayan. So, thank you for watching, mga langga. And paki-subscribe na rin yung ating YouTube channel para mas dumami pa tayo. So, thank you for watching.